Magandang hapon po mga kababayan, mga kadidiin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa ating mga kababayang OFW, seafarers, iba't ibang mga bansa at yung permanent residents na nung bansa kanilang tinutuluyan. Ano po, magandang hapon po sa inyong lahat. So, nais ko lang bigyan ng kaunting pagtalakay mga kababayan itong pahayag ni AFP Chief of Staff Romeo Browner, no? Na kung saan sinabi niya na ang AFP daw ay kasama o nakikiisa sa ating mga mamamayan sa anti-corruption. Pero hindi nga sinabi na ang AFP ay kasama rin natin sa anti-drug addiction. So dito po sa pahayag niya, kung ihimayin natin at susuriin natin ng mabuti mga kababayan, selective. So ayaw nila ng korupsyon, pero okay lang sa kanila ang drug addiction. So ito yung ating pananaw dyan. At para himayin po natin mga kababayan, unahin natin dun muna sa anti-corruption na sila daw ay kaisa sa atin. So maliwanag na ang korupsyon, ramdam na nila, alam na nila, nakikita nila. Pero nakakailang panawagan na po ang taong bayan sa ating AFP sa liderato. Pero patuloy po itong nagbubulag-balagan, patuloy itong nagbibingi-bingihan patungkol dyan sa korupsyon. Bago pa nagkaroon ng revelasyon itong si Senator Amy Marcos patungkol sa drug addiction issue ng kanyang kapatid, nandiyan na yung korupsyon. So lahat halos ng ebidensya tumuturo na dyan sa Malacanang. At bilang isang graduate o alumnus ng Philippine Military Academy na siya nating tinitingala pagdating sa talas ng kaisipan, bakit po parang biglang pumurol? Hindi po makapag-isip ng tama itong si General Browner. Bakit ganun yung kanilang actuations? Kung galit sila o ayaw nila o nakikiisa sila sa atin, sa paglaban sa korupsyon, hindi sila kumikilos. Bakit hindi siya nagsasalita man lang patungkol dito sa korupsyon? Bakit hindi man lang niya sabihan o kaya manawagan man lang siya sa ating Pangulo na lagi naman niyang kasama, lagi niyang nakakausap? Bakit hindi siya nananawagan na Pangulo? Mag-resign ka na dahil sa sobrang talamak ng korupsyon, na hindi magaganap ang korupsyon o hindi mangyayari ang korupsyon kung hindi mo pinayagan, kung hindi mo pinirmahan yung 2023, 2024, and 2025 General Appropriation Act, na kung saan lahat ito'y ng mga insertions nakapaloob. At parang hindi naintindihan mga kababayan ni General Browner na sinabi ni Marcos sa kanyang speech nito para sa 2025 GAA na siya mismo ang nagbasa at siya mismo ang nagsuri ng 4,057 pages ng General Appropriation Act for 2025. At pagkatapos kinalaunan, nagtaka siya bakit wala din project. Siya rin ang nagsabi na maraming ghost projects. Siya ang nag-inspeksyon. Siya lahat. At itong huli, inamin niya na siya ang nagsimula nun lahat, kaya siya rin ang magtatapos. So ito ba'y hindi kayang abutin ng kaisipan ni General Browner? So mga kababayan, tayo nagtatanong lang
pati yan dyan sa sa drug addiction. So parang lumalabas ngayon mga kababayan, hinihimok pa nila ang mga mamamayan o yung mga drug pushers, yung drug addicts, yung drug lords, yung drug manufacturers. Lahat ito, halos hinihimok pa nila na magpatuloy. Dahil hindi rin sila nagsasalita patungkol dito. Hindi rin niya masabi sa Pangulo na magpa-hair follicle drug test ka para nang sa ganon maging mapayapa ang kaisipan ng ating mga kasundaluhan. Maalis ang agam-agam ng ating mga kasundaluhan. Kung ito'y mapapakita mo na ikaw ay magni-negative sa hair follicle drug test. Ito ang liderato na ating inaasahan mga kababayan. Ganitong uri ng kaisipan yung ating hinahanap kay General Bronner. Subalit hindi po natin nakikita ngayon yan. At siya ay nagiging bahagi ng mga propaganda ng gobyerno para kunwari mapahupa, mapakalma ang damdamin ng mga tao. Nagiging bahagi siya ng propaganda na kung saan tinatakpan ang malawak na korupsyon. Tinatakpan at pinipigilan na ang investigasyon ay makarating sa Malacanang. So nagiging bahagi at nagiging instrumento siya ng panlilinlang sa ating mamamayan. So sana po mga kababayan makarating sa kanya itong ating mensahe at baka sakali sila po'y mapaisip at doon sa ating mga iba pang kasundaluhan na mas mababa ang ranggo sa kanya o yung kanyang mga subordinates. So sana po kayo din mabuksan yung mga isipan na maunawaan ninyo ang nakasaad sa ating konstitusyon. Kayo po ay dapat magsilbi sa mamamayan at sa estado, hindi sa iisang tao. Maraming salamat po.